Well, nagbabalik po ang inyong kabayan Monda Tol. Anong oras na? Mag-10 na ng gabi rito at mag-11 na yata dyan ng umaga. Tanghalian na naman. At kaya po ako nagbalik aking last video ngayong araw. Dahil sa may breaking news, si Senator Bongo umatras na sa pagtakbo bilang presidente ng Pilipinas sa gagawing election next year. Yan. O, kita mo, Marin Sendang. Ha? Sapagkat hindi raw kaya ng kanyang puso't isipan na tumakbong Pangulo. Besides, sabi ko sa inyo, ayaw nung pamilya niya, lalo yung kanyang tatay, yung parents niya, kasi purong Chinese nga yun, a businessman. At saka, hindi kaya talaga ni Bongo yun eh. Hindi naman masamang mangarap, pero as of this moment, kanina lang umaga dyan, kasi Miyerkules na dyan ng tanghali no? Yun, umayaw na siya. Pero ang problema nga, holiday dyan ngayon, November 13, Bonifacio Day. Sarado Comelec. Kailangan pumunta siya sa Comelec at i-file niya yung kanyang withdrawal as a presidential candidate para hindi na siya masama dun sa balotang i-imprenta ngayong Disyembre. And of course, siguro naalaman na rin niya na si Bongbong Marcos masasama na yung pangalan nun sa balota sa gagawing election simply because indefinite yung suspension ng hearing na ginawa ng COMELEC. Although walang humiling sa COMELEC, kaya galit nga yung ibang mga petitioner sa DQ ni BBM. Nagdesisyon ng COMELEC, indefinite yung hearing. So, ibig sabihin nun, dire-diretso na si Bongbong Marcos doon. Wala pong bias ang COMELEC. Ginawa lang nila yung kanilang dapat na trabaho. At kay Senator Bongo, saludo ko sa iyo. Sinasaluduhan kita because sa sarili mo na mahihirapan ka naman Kagastos ka lang ng malaki. Saka, hindi ikaw ang in-appoint somebody up there. God is alive, sabi nga natin. Nasa itas lang siya. Nakatingin sa atin. Hindi kanya binigyan ng sign para ipagpatuloy mo yung kandidatur. At any rate, napagbigyan mo naman si Presidente Duterte na kinukonsider mong magulang mo. Pinatakbo ka niyang Vice President, tumakbo ka, sumunod ka. Tapos nung pinatakbo kang Presidente, sumunod ka rin Anyway, talagang ganyan, mga trusted lieutenant ka nga as far as business and politics is concerned. Ikaw naman ayos ka. May malasakit ka. Medyo nagkwan nga ako sa iyo nun sapagkat kaibigan mo yung nasira akong kapatid na congressman na si June Datol ng Senior Citizen Party List. Tinulungan mo pa nga yung mga senior. Saludo ako sa iyo ron. At any rate, sabi ko nga, it is not your time. Hindi mo panahon. Tama ka doon. May panahon ng lahat ng bagay. Tsaka hindi mo panahon at never siguro the destiny itself, hindi ka ilalagay muna ron. Hindi ka ilalagay ng kondo sapagkat hindi ka pang presidente. Huwag kang magagalit sa akin sa iba pang mga broadcaster na nagsasabing you're not fit to be the president of the Philippines. Sensya ka na, hanggang senador siguro, you will be a good senator, lawmaker. Pero ewan ko, wala kang nagawa dun sa mga kasama mo para tapusin na yung investigasyon sa Parmali. Kita mo naman, ayaw tapusin nila, drill yun nila Ping Lacson at na Tito Soto. Laking media mileage nun Pero alam nyo ba, mga senador yan, si Bongo, alam niya yan, alam ng mga tao na suyang-suya na, sorang-sora na, ika nga sa amin sa Nueva ang mga tao, 16 na yatang hearing yan. Sunod-sunod, pakukulong nyo pa sa Pasig. City Jail yung dalawang Parmali. Simply because hindi nila masustinahan yung gusto nyong sagot at saka ipakita sa kanila I mean, lumalabas na kayo na ang executioner din, judge executioner.
Ewan ko, wala naman, hindi naman tayo senador. At any rate, si Bongo, tama sa Senado, dapat ikaw ang siguro, debatihin mo yung mga yan. Ang Kongreso walang nakita eh. 'Di ba? Ang Kongreso, dalawang house sinabi nilang walang pera sa Pilipinas as far as the purchase of yung mga PPEs, face mask sa Parmali. Si Bongo nandiyan sa Senado. I don't know kung ano nangyari sa kanya at hindi siya member ng Blue Ribbon Committee. Isa sa pinaka-powerful committee yung Blue Ribbon. At any rate, saludo na ako sa iyo, Bongo ngayon. Naisip po na you are not cut off to be the next President of the Republic of the Philippines. Samahan mo na lang si Tatay Digong siguro. At kung ako nga sa'yo, kakausapin ko si Tatay Digong, huwag na rin siyang tumakbo. Sumabi na sa'yo pagpunta sa COMELEC sa December 1 at mag-withdraw na rin. Let the President rest. Tama na yun eh. Handyan naman si Sara, si Pulong, saka si Baste, yung mga anak niya. Hindi naman siya pababayaan ni Bongbong at ni Sara. Pag nanalo yung dalawang yun, ako talagang very optimistic ako. At tiwala ako mananalo yung Bongbong Sara tandem. Nobody could beat that tandem sa election gagawin ng Pilipinas sa May 9, 2022. Di ba, Marisendang, tayong mga dual citizen, bumoboto naman tayo rito. At nakita natin ang lakas ng BBM Sara tandem dito sa Greater Toronto area. Dito po kami sa Ontario. Sa Pilipinas nga, nakikita namin dito yung mga vlog kung saan ginagawa yung rally, caravan ng BBM Sara tandem. Natutuwa. At kami na handyan talaga ang suporta. Lalong lumalakas habang tinitire. Di ba? Kanina nga nabanggit ko yung aking last na broadcast kanina. 3 presidente nagagalit nga kay Digong eh. 3 presidente nagsama-sama yun to support the candidacy and the tandem of Bongbong and Sara. Simply because yung 3 presidente dati yan eh. Alam nila na walang tatalo sa tandem nila. Alam nila kung sino sa magkakalaban ng qualified at iboboto ng tao para sumunod sa kanilang mga yapak. Ika nga anyway, nagtandem yung dalawang anak ng presidente. Ika nga, nobody could beat that. Okay, so ngayon po ang ating sinasabi, nag-withdraw na si Bongo as a candidate for president. Kanina lang pong umaga dyan, Martes ng umaga dyan sa Pilipinas. Dito po kasi sa amin ngayon Lunes pa rin ng gabi. Mag-aalas 10 pa lang dito ng gabi. Sa Pilipinas mag-aalas 11 naman. Advance kayo ng 13 hours. Dito malamig pa rin po rito, single digit, 3 degrees sa labas. Ako nasa loob na ng bahay, patulog na ako, nanonood na lang ako ng NBA. At bukas trabaho na naman. Alright, so that's our latest breaking news sa ating mga kababayan din sa Pilipinas. Palagay ko, I don't know kung napanood nyo na yan. Dito nauna rito sabi nga natin yung mga kasama naman tayo nag-feed up sa atin. At saka lumabas na yung mga bali-balita nga kahit na dito na talagang didiretso si Bongo. Marami nagtanong sabi ko no choice he has to withdraw. Kasi alam naman niyo yung mga Chinese pag talagang kikitain hindi ko sinasabi yung pagkakakitaan itong politika Ang laki ng gastos, billion po, billion. May pera ba ang PDP laban? Hiwalay nga yan. O biglang magdesisyon ng PDP laban hindi, I don't know, hiwalay yan Anyway, ito naman si Presidente Duterte, kahit hindi mangampanya siguro, baka iboto, depende sa mga tao. Siniraan niya kasi si Bongbong kaya nagalit itong 3 presidente Sabi si ERAP, si GMA, si FBR, nagsama-sama sila. Yung kanilang mga partido, pinagsama-sama. Paano pa ngayon yan? At any rate,
congratulations na rin, Senator Bongo, for deciding to withdraw and leave it to the protagonist, ika nga natin. Ano. Alam ko naman sumama rin ang loob mo sa mga kalaban mo pinagtatawanan kasi rating mo hindi maganda siguro yun. Ito naman kasing nangunan namang mga asar. Itong tatay-tatayo mo, si Tatay Digong Duterte. Ikaw ang pinupush niya. There is no other president except Bongo. And nakalimutan niya yung anak niya, ang pinili si BBM. Kaya sabi ko, mas smarter itong anak kaysa sa tatay. Ika nga. Saka hindi matitiis ng anak yung ama. Pag nanalo na yung dalawa na yan, hindi naman bibigay ni Bongbong yan sa ICC. Bongbong winatalaw sapagkat ang ICC rin tinitire pamilya niya, di ba? Ngayon nga may mga balita kukunin doon ng Amerika itong si Bongbong. No way could you get Bongbong Marcos pag nagpresidente pa yan. Mas wala kayong magagawa, wala kayong nagawa nung araw. Hindi naman nyo na-pinpoint, hindi nyo nga napakulong yan sa Amerika At yung mga kaso niya, napagpapanalo. Ang natatalo asa siguro, yung mga sinasabing dami. Pero the mere fact na walang natalong kaso ang mga Marcos sa sinasabi niyong ill-gotten wealth, it shows na walang ninakaw. Ika nga. Malay nyo, lumabas lahat yung yaman ng mga Marcos pag nagpresidente at bumalik ang ningning ng pagkamaharlika ng Pilipinas with Bongbong at the helm dun po sa Malacanang. At ngayon lang mangyayari siguro na magandang magiging tandem ng Presidente at Vice President. Hindi po ba? Okay, so magandang gabi po uli sa ating mga kababayan dito sa Canada, sa Toronto in particular, at magandang tanghali sa Pilipinas po. Yan, mag-lunch na kayo ako. Nagkare-kare kaninang lunch dito Yan, binabati ko lang yung aking ditching baby, Datole, at saka yung biopic ko, nanonood lagi yan Tulad nila Boy Gahasan. Ayan, ako mga batchmate yan. Happy birthday sa pinsa ko dyan, si Miles Ileha. Happy birthday, Insan. Dito na kita babati yan, di kita nabati sa Facebook page mo Sa kila Baby Fermi, nanonood sila. Ayan. May pinakamalaking ukay-ukay sa Ilocos. Nako, Bongbong, BBM, Sara yan. Okay, magandang tanghali po lahat sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Yan po ang ating breaking news. Ika nga. Senator Bongo withdraws from the race for the presidency next year's Philippine election. Ayan, May 9, 2022. Nako, dire-diretso na. Sino kaya ang susunod na presidential na aatras? Si Bongbong nauna kahit puti-puti yun Si Manny Pacquiao, never daw siyang aatras. Boxer yan, hindi umaatras yan. Kahit makakatulog yan, pagising, makikipagbangagan na naman yan. Okay, ang umahabol naman po sa Vice President, si Tito Sen. Si Tito Soto, kaibigan namin yan Ako kaibigan ko nung araw, 1980s pa. No, sports writer pa ako dyan. We know each other, kilala ko dyan. Kakilala kami. And of course, magandang laban to as far as the Vice President is concerned, pero angat na angat pa rin si Sara. Kung mga 20 points, 30 points, hindi makadidikit si Tito Sen dyan. Sorry, Tito Sen. But of course, the presidency, sige, sabihin natin mahabol si Isko. Pero nakita naman po niyo yung Kalye Survey, tsaka yung Publicus Asia, kahit sa Maynila, angat si BBM kesa kay Isko. Sa Maynila nga, kung tumakbo yung mayor sana, ang nakalaban niya si Atty. Lopez na ngayon kalaban ni Hani Lacuna, pahihirapan siya. Sa Maynila, tandaan nyo, mahihirapan si Hani. Si Dr. Lacuna dyan, pangan ng apelido nun. Kay Atty. Alex Lopez, economist dyan, matindi yan. Tangka kasama niya, artista rin, Raymond Bagatching. Mas gwapo yun, macho. Tsaka magaling na artista yung kesa kay Yul Serbo. Excuse me, sorry Pero sa Maynila po, Lopez uli ang magbabalik na agila dyan sa City Hall kasama si Raymond Bagatching. Again, thank you very much po para dito sa aking second vlog for the day.
Yun po, umatras na si Bongo sa pagkapangulo. Pero pupunta siya sa COMELEC bukas, December 1, dyan, para mag-file ng withdrawal. Alright? So magandang tanghali po uli sa Pilipinas, dito po sa amin sa Canada. Good night po sa lahat ng sumusubaybay kay Mondo Tol dito sa aking YouTube channel. Paki-like, share, and subscribe naman po. Hindi po ako naghahangad ng milyon-milyon. Yun lang pong mabigyan ko kayo ng mga latest at magagandang komentaryo sa issue. Sapat na yon kay Mondo Tol. Magandang gabi po sa ating kababayan dito sa Canada. Thank you.